Good vibes everyone! For today's recipe ay gagawa ako ng easy bibingka. Ito ay isa sa mga Christmas recipe nating mga Pinoy. Ang bibingka ay traditional na kakanin ng mga Pinoy during Christmas season. Kasabay nito ang puto bumbong. Masarap kainin ang bibingka at puto bumbong pag may kasabay na mainit na tsaa. So ngayong Christmas season, gumawa na rin kayo sa inyong mga bahay ng easy bibingka recipe kaysa pumili pa dahil napakamahal na nga ng mga bilihin sa ngayon. Kaya tara, samahan niyo akong gumawa ng easy bibingka na napakasarap. Lalong-lalo na kung mainit-init pa. So sa bowl, naglagay na ako dyan ng rice flour. Pwede rin kayong gumamit ng all-purpose flour kung wala kayong rice flour. Next, nilagay ko na ang baking powder. Nilagyan ko na ng salt, white sugar, coconut milk, melted butter, at whole eggs. Naglagay na rin ako ng water. At syempre, mas malinamnam kapag may grated cheese. At hinalo ko na ang lahat ng ingredients. At ayan, ready na ang bibingka butter. So ito nga pala yung mga molders na pinrepare ko. Ito yung lagayan ng ensaymada. Tapos nilagyan ko lang yan ng dahon ng saging na tinoast ko para mas madali siyang ilagay dun sa mold or mas madali siyang i-shape dun sa mold. So yan, nilagyan ko na ng bibingka butter each molder. Tapos syempre, nilagyan ko rin ng toppings na salted egg slices ang each bibingka. Syempre, mas masarap kung may salted egg ang bibingka. Bali dito, binake ko ang mga bibingka sa preheated oven at 225 degrees Celsius for 20 to 25 minutes. At nag-prepare na rin pala ako nito ng butter, melted butter. Nilagyan ko ng atsuete powder para mas maging orange yung color niya. At iyon ang pinang-brush ko sa mga nilutong bibingka. O diba? Ang ganda na ng color niya at mas masarap. Syempre, pag may butter. So, pwede nyo rin yan lagyan ng sugar or kaya more cheese on top. So, ito na ang ating bibingka. Huwag nyo pong kalimutang i-follow ako dito and please subscribe sa aking YouTube channel. See you on my next videos. Hay, napakasarap ng bibingka na to.